Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Nia Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, our devotion takas about paano mangusap ang Diyos. And our concept is all about God-breathed. So, ang salitang God-breathed o Theopneustos mula sa Griego ay mula sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 at nangangahulugang ang lahat ng kasulatan ay hiningahan ng Diyos. Ibig sabihin, ang Biblia ay hindi lamang gawa ng tao, kundi salita mismo ng Diyos. Ito ay may banal na otoridad, walang hanggang katotohanan at makapangyarihang bumago ng buhay. So sa tuwing binabasa natin ito, tinig ng Diyos ang ating naririnig. So ngayon, ang Bible readings natin is all about 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17, ASND version. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapak-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa maling gawa, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. So sa ganitong paraan, ang lingkod ng Diyos ay magiging ganap at handang-handa sa lahat ng mabubuting gawain. Excuse me. So, ito na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is the Bible is a timeless truth in a changing world. So, sa gitna ng nagbabagong kultura at opinyon, tanging ang salita ng Diyos ay mananatili, matibay at mapagkakatiwalaan. Second is the Bible is the breath of God speaking to us. So, hindi ito patay na teksto, kundi buhay at patuloy na nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng banal na espiritu. And lastly is the Bible is the wisdom of God amidst chaos. So kapag magulo ang mundo, ang salita ng Diyos ang ating gabay, kapayapaan at liwanag sa lahat ng pagsubok. So ngayon na tayo sa ating application. So yung first application is stand firm on God's word. So wag basta-bastang matatangay ng maling aral o opinion ng mundo. Dapat lang natin tindigan ng katotohanan ng salita ng Diyos. Second is shape your life with God's wisdom. So, dapat natin iayon ang ating mga desisyon, pananaw at pamumuhay sa mga prinsipyong makikita natin sa Biblia. And lastly is serve faithfully and be equipped for God's work. So, gamitin natin ang salita bilang kagamitan para sa epektibong paglilingkod at matatag na pananampalataya. So, ngayon dito na tayo sa ating discussion, which is our last part. And our last part talks about how should we read God's Word knowing that it is God-breathed. So, para sa akin, dapat tayo lumapit sa Biblia na may paggalang, pananabik at pagsunod. So, hindi lang kasi ito yung para sa informasyon lang, kundi para sa transformasyon. Dapat natin basahin ito na may bukas na puso at isipan, handang tumanggap ng mga turo, pagsaway at paggabay mula sa Diyos mismo. So, let's pray po. Panginoon, maraming salamat po sa inyong buhay na salita na patuloy na nangungusap sa amin. Lord God, patawarin po kami kung minsan ay pinapabayaan namin ito o binabasa lang na walang pag-unawa. Lord God, itanim mo po sa aming puso ang pananabik sa inyong tinig. Hayaan mo ang bawat talata ay magturo, magtuwid, at magbigay liwanag sa aming buhay. Lord God, gamitin mo po ang iyong salita upang hubugin kami ayon sa iyong kalooban. Sa pangalan ni Jesus, Amen.